the absence of Pastor Olan, ay kayo-kayo na lang talaga. So, by the grace of God, and by the power of the Holy Spirit, ay may dadaos po ang gawain. Ay, okay, so please turn with me in 1 John chapter 5, the whole verse of chapter 1, as we recap, no? Meron po tayong kunting recap how these epistles ay napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Now, para makita po natin in the light of this scripture ay makita po natin kung paano si John ay isinulat po ito. So, a little background para hindi po natin makalimutan ang ating pinag-aaralan. We are doing this by exposition, verse by verse, para at least maintindihan po natin every verse. So, para sa ating recap, ang book dyan po ay sinulat po ito about 90 AD. No? And alam po natin that John is hindi lamang po first John ang kanyang sinulat, ay kasama po dito yung 2 of John, 3rd John, the Gospel of John, and the Revelations. So it means these epistles na ating pinag-aaralan ay mayroong 4 na chapter. There are 105 verses and 2,523 words. Hanggang po dapat po natin na hindi naman po ito kalakihan na book, pero isa ito sa napakahalaga o napaka-importante to God's little children. We are called little children. At biglang sabihin, kaya po ginawa po ito ni John para lang ipakita to those believers kung paano ang kanyang pagmamahal. Kaya tinawag niyang little children. Alright, so dito sa ating pag-aaral, makikita natin yung pinaka-sentro ng tema ng bukong ito ay yung ating pakikipag-fellowship in Christ, yung ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi ko nga doon sa John, the Gospel of John, ay tinuturo ko doon kung paano maging Kristiyano o paano maligtas. Now, dito sa 1 John ay sinasabi ko dito na ikaw ligtas ay meron kang buhay na walang hanggan. So, yun po yun. And the key word of this book is yung salitang no. Ito yung pinakasusi na dapat malaman mo, malaman po natin. And the key verse of this book is in 1 John chapter 5, verse 13. Sabi po din that you have eternal life. Ito yun, ang pinaka-key verse ng ating pinag-aaralan na epistles of John. Now, sa pagkakilala kay John, John was one of the original 12 apostles. John was one of the inner circle of apostles. Kasama po siya sa inner circle ng mga apostles. Kasama po siya nila James, Peter, silang tatlo. Para malaman po natin, John was known as the beloved of the disciple whom the Lord loved. Okay? And also, John was one of the first 2 apostles called by Christ. Siya yung pangalawa. And John was one the pillar of the church of Jerusalem. Isa po siya haligi ng simbahan ng Jerusalem. And John lived in Ephesus and was exiled in the isle of Patmos for the word of God and the testimony
of Jesus Christ. Kaya in-exile po siya doon. Ganun po tayo. Kapag tayo po ay tangan-tangan po natin ang magandang balita kay Kristo, maaaring itatago po tayo dahil sa pangangaral. Okay? Mabuti na lang, wala sa atin ngayon. Kaya malaya po tayong mangaral. Huwag na natin hintayin na itago pa tayo sa basilan o sa infested place. Kaya, ibig sabihin, open. Open yung ating evangelism. Right, so what is the purpose of this book? Ano ba ang kadahilanan? Bakit isinulat po ito? Magandang tignan. Sabi ko po sa iyo, sa atin, that the joy may be full. Kaya kapag nalaman po natin, ba't kaya sinulat ni John? Ano kaya ang kadahilanan? Ano kaya ang nilalaman ng book kong ito? Now, tingnan po natin. Kasi during that time, there is an increasing threat of false teaching within the church. Kaya niya sinulat po ito dahil mayroong threat, may mga false teaching, false teacher, false brother, and false prophet. Kaya ganun, no? Warning po para sa atin. And pangalawa, the importance of fellowship that comes only through walking in life. Okay? Kapag Kristiyano ka na, sinasabi mo Kristiyano ka na, hindi ka pa rin lumalakad sa liwanag at sa kadiliman, there is no fellowship with Christ. So, hindi lamang po yun. Isa rin pong paalala, the possibility of sinfulness of the saint. Halimbawa, nagkasalang Kristiyano, there is assurance. Okay, reassurance then of profitable appropriation of the forgiveness of the penitent. Merong kapatawaran. The moment na ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ay merong kapatawaran sa lahat ng mga nginging tawad. Right? Another is the exposure, exposed of the reality of seductive world in its pleasure. Ito yung bubuksan natin sa anniversary. So we are called the overcomers. Your faith is the victory. Yan yung tema po nila. And number 5 is the reputation of, during that time kasi maraming false teaching about the Gnosticism. Alright, nakikita po natin po doon na sinamantala po nila ang mga bagay po yun. Right? And set forth through test. Dito ay tinignan din, tinis din kung talagang tunay na Kristiyano. So kapag tunay na Kristiyano, there is an spiritual result. Ha? Makikita po natin. So sabi ko nga, there are tasting talagang tunay na Kristiyano tayo. Yun po yung mga nilalaman. And another is to reinforce the believers' positional sanctification with all of its security. Seguridad ng ating pagiging Kristiyano. And the other one is the assurance, the believer in the matter of victory over the world and to give a blessed assurance. This is a blessed assurance para sa atin. That's why we are overcomers. You are overcomers. The term is the faith is the victory. Kaya yung pananampalataya mo, ang yan po ang magbibigay ng katagumpayan. At kung may pananampalataya ka sa umaga pong ito at naniniwala ka kay Kristo, ibig lang sabihin, matagumpay ka dahil natalo na ang gawain ng kadiliman. And the time you are going to be bilang hearer here. Kapagmana ng kalangitan. Ikaw ay naniniwala kay Kristo, yun na yun. Yun yung sinasabi po dito. And number 9, to remind the believer of the importance of the promise of answered prayer. Lahat po ito ay biyaya. Sinisigurado ni John para sa atin.
And the last is to warn the believer against idolatry. Idols. Okay? Idols that are metal, yung nakikita mo, hawak mo, and idols upon in your mind. May mga idols kasi tayo, hindi lamang po sa mga nahawakan po natin, kundi sa mga isip natin, di ba? Sometimes, may mga Kristiyano kung gano'n. Lahat po ito ito yung nilalaman, na ito yung gustong makita at malaman ng mga Kristiyano through John. So, mapalad po tayo, no? Kaya nga sabi ko, this is the most upmost for a believer, especially sa mga young Christian. And again, also, para sa mga old Christian. Napakasarap, no? Sapagkat ginawa po ni John ang sulat po nito. No? Imagine, upon Christ, the death of Christ, we have fellowship with God. Yun po yung nadaanan po natin. Okay? Hindi lamang po sa Diyos, kundi meron tayong fellowship to our brothers. It means we have a communion with God. Right? There is a participation. Meron po tayong dati, hindi po pwede because of sin. Hindi tayo pwedeng makipagniig sa ating Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo ay natanggap po natin ang lahat. Okay? Kaya ito yung gusto ni John na makita po natin. That's why in their witnessing ay sabi niya, nakita namin, narinig namin. Hindi lang namang narinig, kundi nahawakan. That's why John wants us in a spiritual manner na makita din po natin si Kristo. Mahawakan din po natin, makadaopang palad po din natin ang ating Panginoon in a spiritual sense. Hindi lang sila. Actually, na talagang physically na hawakan nila ang kamay ng Panginoon. Diba? Kilala na nila. Sa atin naman, through spiritual sense, ay narinig, nakita at nahawakan po natin. That's why John wished that we might the same belief. Pari-parihas na magkaroon tayo ng paniniwala. Hindi lamang po yun, kundi pari-parihas na magkaroon tayo ng pag-asa. Sila man din ay ang pag-asa nila ay ang kalangitan. So, ganun din po tayo. Right? Ganun din. Yung kagalakan na nararanasan nila ay gusto nila ay maranasan din po natin. At kung sila ay nagagalit sa kasalanan, tayo rin. No? Gusto niya parating sa atin na kayo din na tagapagmana o anuman ay magalit din kayo sa kasalanan. And John also wants us to have the same privileges in God's house and family that we have had. Yun po yung gustong iparanas sa atin po ni John. Kaya sila ay talagang, si John ay talagang pinagdudukan niya na ito yung totoo. Imagine, there is a witnesses na nagsasabi po sa atin ng mga katotohanan. Kung wala yun, baka mangangamba po tayo kasi wala tayong pangahawakan. Right? Kaya mapalad po ang Kristiyano, no? Dahil hindi dito sa ating kinalalagyan ang ating pag-asa, kundi ang pag-asa po natin ay mas mahigit sa pag-asa na meron. Kaya dapat ang utak mo, ang puso mo ay nakatuon
sa langit, hindi dito sa lupa po. Okay? John was once also na mapalapit po tayo, okay, kay Kristo, that we might discover the love of God. Yung pagmamahal po ng Diyos. Hindi lamang po yung pagmamahal ng Diyos, niligtas ka through Christ, hindi lang sapat po yun. Bagamat din yung pinakasentro noon, pero some other kind of love na gusto nating maranasan. Ito yung gusto ng ating Panginoon. That's why in your being a Christian, in your salvation, you are now in communion with Christ. Okay? So what that it means? You become now the partakers of Christ and His blessings. Imagine, lahat po ito gusto ko ipagdulat sa atin ni John. Bakit? Kasi gusto niyang lumago ang ating relasyon sa ating Panginoon. That's why we are given the access. It is the fellowship by the grace of God. By the grace of God lang nakakapag fellowship ko tayo sa Kristo. No other than that. Biyaya ng Diyos. Diba? That's why in verse 4, kasi napakasarap daan talaga ito eh. Kaya hindi natin mabitaw-bitawan. Imagine, nasa chapter 1 pa lamang po tayo at hindi natin matapos-tapos. So, by the grace of God, sana matapos natin po ito. Right? Okay? So, in verse 4, ito yung kadahilanan. That's why John ay gusto ko maranasan ninyo yung kagalakan na maranasan today. Because the full joy during that time. Kasi sila mismo yung first hand. No? Sila yung unang-una. Kaya yung sabik at kagalakan, sila din yung unang-unang nakaranas doon. Bagamat totally nakita nila ang Panginoon, di ba? Kapag ikaw nakadaapang palad mo isang tao na witness mo yung kaganapan, ikaw yung unang-unang makakaranas ng kagalakang iyo. Diba? Yung kagalakang po iyo. Okay? Na ibig lang sabihin that your joy may be full. Ang sinasabi po dito ay nasa kaliwanagan. There is a complete, perfect happiness which Christian obtain through the gospel. Kaya nga, yung ating pangangaral, yung magandang balita na ipinapangaral po natin sa mga tao, andun po yung kagalakan. Kaya parehas kayo na magagalak. Ano na, kapag talagang tagapagmana ng kalagtan, yung tao na siya mo, matutuwa po yun. Magagalak po yun. Of course, ikaw din. Dahil ikaw yung ginamit. No? So, it means, it reminds us yung katapatan, no, ng ating Panginoon, just to fix. Okay? Kasi sometimes tayong mga Kristiyano, feeling natin nawawala yung kaligtasan because lumilipas talaga yung kagalakan po natin. No? Sometimes there is a moment na natutuwa ka, nagagalak ka. Di ba? Ano kayong dahilan? Or ano kaya ang nangyari? Bakit ganito ang aking nararamdaman? Yun po yung bumuko ng kaligtasan. Sometimes, nakikita ng mga tao, nababaliw na kaya si ganito, tumatawa siya, na nagkisa. Yan po yung nararamdaman po natin, di ba? Hindi makakatapat
kung anong bagay ang meron ka. Yun po yung wala sa kanila. Diba? Yan yung kayamanan mo na wala sila. Okay? So, meron na po tayo na. Okay? Now, if you have the fellowship with God, you will be satisfied with it alone. Okay? Kaya mga tunay na Kristiyano na nag-enjoy sa fellowship ng Diyos, they are not desiring other things. Wala na. Hindi na sa kanila mahalaga yung mga bagay. Kumbaga sa hindi na makapagbibigay sa akin ng kagalakan. Yung mga bagay ng material niya. Ang kagalakan ko ay meron akong malaya, relasyon, fellowship sa Diyos. Ito yung bunga na kung saan sinasabi ni John that your joy will be complete. Right? Kaya tingnan po natin. Right now, nadaanan po natin yung light. Na-explain na natin kung ano ang ibig sabihin ng light. Ikaw ay sinasabi mo, nasa liwanag ka, tapos lumalakad ka naman sa kadiliman, ay nagsisinungaling po tayo. Yan po yung maliwanag na pagsubok para makita po natin na talaga ba tunay ng Kristiyano po yun. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang tao nito wala sa liwanag. Why? Because God is light. So, in Him, there is no darkness at all. So, ibig lang sabihin, how come na mayroon kang fellowship sa Diyos and then ganito ang ginagawa mo, but still you are in the darkness. At then, kikita po natin yung reflection po nun. Because God is holy, there is a perfect holiness within Him, there is a perfect truth, and a perfect love. So, wala. Hindi po natin pwedeng sabihin na kilala ko ang Diyos, meron akong kaunayan sa Kanya. Right? Then, ganoon naman ang ginagawa po natin because hindi pwedeng magsama yung dilim at liwanag. They are diametrically opposed. Kaya maliwanag na makikita po natin na talaga ang taong ito ay nagsisinungaling. Hindi po siya talaga Christian. Right? Hindi totoong Kristiyano ito. Kapag sa nagpapanggap. Why? Because light reveals. Diba? Eh, pinapakita sa isang example po natin. Kapag meron kang nawala sa madilim, ginagamitan po natin ng ilaw. Kasi ang light, hindi lamang po magbibigay ng liwanag, hindi it purifies. Kaya yun po yung liwanag. That's why the truth that God is light reveals that there is no or not the smallest spot of moral or intellectual imperfection in God. Ibig lang sabihin, walang dahilan para ang Diyos ay magbigay ng kasinungalingan. There is no trace of falsehood in God. Diba? There's no speak of error in God. Kahit may katiting na kamalian ay wala tayong makita sa Diyos. There is no selfishness in God. Diba? Ganun po ang Diyos po natin. Rather, God is infinite wisdom, infinite holiness, and infinite love. Kaya kapag ikaw nasa liwanag, it's God, sabi mo, it purifies. Kaya nga through Christ, no? Makilala po natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Ano nangyari sa iyo? It purifies you. Lilinis ka ng Diyos. Kaya yun po yung bunga ng tinatawag po natin light. At dito po natin makikita in verse 6 up to verse 10. Okay? Sabi po dito that if we say that we have fellowship with Him
and walk in darkness, we lie. We do not the truth. No, wala sa atin ang katotohanan. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Ito yung maliwanag. Na ang isang tao na nagpupropis po siyang Kristiyano ay makikita po natin. So, ano yun? Kilala natin, alam na natin na ang Diyos ang siyang liwanag. Ano ang dapat lalakarin ng mga Kristiyano? Ang dapat ang buhay ng mga Kristiyano. Okay? Ano dapat ang takbo ng buhay ng isang mananampalataya? Kung sinasabi mo na ikaw ay nasa liwanag, patuloy ka rin pa ba sa mga ginagawa mo bilang wala sa liwanag? So ano dapat ang itukumply po natin? Ano dapat po natin gawin bilang mga Kristiyano? Ano dapat ang magiging buhay ng isang Kristiyano? Dapat totoo at tunay. We must walk with God. Dapat totoo. Kasi during that time, kami Kristiyano din kami, hindi lang ikaw. During that time, maaaring tatalo sila, kaya nga sinulat ito eh. Hindi, Kristiyano ka sa muso. Sa muso ka lang Kristiyano. Akala nila, porque nagsabing Kristiyano, ay Kristiyano na totoo. Eh, hindi lang sa salita, ikaw ay magiging Kristiyano. So ay, si John nagbigay ngayon ng pagsubok o testing para yung kanilang claim ay mabalatan. Di ba? Hindi pa pwede eh. Kapagay, tayo, pag sinabing Kristiyano, tiklop na tayo doon, di ba? Kasi ginagalang po natin yung kanyang pagiging Kristiyano. Kasi pag pinwestiyon natin, maaaring masawata tayo, di ba? Pag pinwestiyon ang kaligtasan niya, sino ka ba para mag-questionin? Na? Wala, basta the moment na ang tao nag-profess na Kristiyano, naniwala naman tayo. At nakipag-engage tayo kasi Kristiyano nga. Yan po yung patayan. Kaya we must check, no? Kaya there is a test, no? Na ibinigay si John, those who being claim na sila po ay mga Kristiyano. So, makikita po natin in verse 6. No? Ano sabi ng verse 6? Basahin po natin. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie. We do not practice the truth. No, yun po yun. So, ito yung test. How does the person claiming to have fellowship with God live? So, ibig sabihin, if a person professes to have been born again of the Spirit, sabi niya, born again din ako. Nasa akin din yung divine nature. Nasa akin din yung character ng Diyos. Pero makikita naman natin, lumalakad pa rin sa kasalanan, ibig lang sabihin, ignorante itong mga tao ito. Unbelief. There is an unbelief or unbeliever pa. Sinungaling Diyos. Nagsisinungaling ang taong buhay.
ang tao na nagsasabi na siya ay believer, at least the character of God na meron siya. Ano ba yung character ng Diyos? Madalang kapitin. Meron kasing kung yung nakawala sa skill. Diba? Yung love. Kasi dito, ipinapakita din. There is love, there is light, and there is lust. Okay? Ipinapakita din po dito. Kaya isang palatandaan na ito ay nagsisinungaling. There is a blindness of this heart. This professor is unregenerated. Hindi totoo na ito ay na-regenerate, na-convert. Hindi totoo na Kristiyano ito. Ito ay isang stranger. Okay? Stranger po siya. Wala siyang alam. Upon knowing the Spirit of God and the work of His grace. Hindi niya naranasan yung hapag ng Diyos. Kahit, diba? Tayo, naranasan mo ang hapag ng Diyos. Kinaawa ka. Binigyan ka ng awa. So, ibig lang sabihin, yung tao na nag-profess na Kristiyano siya pero hindi siya lumalakad, ibig lang sabihin, hindi niya alam ang mga katotohanan or even the truth of the gospel. Hindi niya alam. Hindi niya nakita kung ano yung katotohanan ng gospel sa kanyang buhay. Kawawa naman, mga ganong Christian, kaya dapat natin sila itama. Why? Because they more than love darkness than light. Diba? Ito yung palatanda na makikita po natin. Hindi lamang po yun. They are not just loving the darkness, but they are enjoying. Nag-i-enjoy po sila. Ini-enjoy nila yung pleasure of sin. At patuloy na nilalakaran po ito. They are pretending to have the fellowship with God. Yung pretender Christian. Dapat may tama po sila. Malaman po nila ano ba talaga magiging Christian. Kaya maliwanag na sinabi ni God that those who live in this manner are liars and walk in darkness, not light. Maliwanag po. Sila po ay lumalakad sa dilim, hindi sa dilim. Now, in verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. No? Kaya yung totoo na merong pakikipag-fellowship sa Diyos, totoong lumalakad sa liwanag. Tandaan po natin, walking in the light, it is beautiful. Ginamit kasi ito as a big figure of speech. Ang liwanag, yung liwanag ng salita dito sa Bible. Okay? Why? Because walking in the light denotes the course of character of one conduct. Pinapakita ng kanyang karakter sa mga nagsasabi na sila ay lumalakad sa liwanag. Why? Sapagkat ang tao na siya ay sinasabing lumalakad sa liwanag, sila ay binigyan ng kaliwanagan ng banal na espiritu that they understand what sin is. Diba? Kung talagang totoo na ikaw ay nasa liwanag, bibigyan ka ng kaalaman kung ano ang kasalanan ay sa'yo. Maintindihan mo. No? Bibigyan ka ng Espiritu ng Diyos ng katotohanan para maintindihan mo ano ang kasalanan. Why? Because a child of light, tandaan mo, bilang anak ng liwanag,
you desire the increasing of spiritual life and knowledge of Christ and His Word. Ito yun, palatandaan ko yun. Magkakaroon ka ng isa, malalim na ibig sa salita ng Diyos, kaalaman kay Kristo, at lahat ng mga bagay spiritual. Makaliwanagan ko dito. Ngayon, kung sinasabi mo na meron kang kaugnayan sa Diyos, you have fellowship with God, of course, kapag may kasalanan ka, hihingi ka ngayon ng tawad. Kaya nga, sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, in our text. Yun yung way, yun yung antidote na ibinigay para yung fellowship na yan ay ma-restore. Di ba? Why? Bakit? Ito yung ibinibigay. Every time na lalapit ka sa Diyos at alam mo may kasalanan ka at hinihingi mo ng tawad. Kasi ito yung magbibigay ng mas malalim pa at progresibo na pakikipag-fellowship sa Diyos. Di ba? Nakikita mo kasi, nalalaman mo na meron kang pagkukulang, meron kang kasalanan. Kaya the moment na kukumpisal mo ito, ay lalo mong bibigay sa atin ng mas malalim pang relasyon sa Diyos. Kasi sabi ng 1 Peter chapter 15 verse 16, sabi po ng Diyos, ng Peter, but as he that called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am. Di ba? Yun yung paraan. Okay? Kaya nga yung kaligtasan mo, kaligtasan po natin, tandaan po natin mga kapatid, hindi nakadepende yan sa ating kabanalan, our godliness. Nakadepende po dito kung saan ang ating pakikipagtipang o pakikipag-fellowship sa Diyos, kung saan ito yung ginawa po niya. Christ. No? Kung wala si Christ, saan tayo makikipag-niig sa Diyos? Kaya ito yung dapat makita po natin. Hindi yung, baka dumating kasi yung time, malaki ang ulo po natin mo. My salvation depends on how I live. Yung pagiging holy ko. Baka dumating po yung di ba? Kaya nga every time God does not tolerate sin. Because He is holy. Kaya yun yung gusto niya sa kanyang mga anak. Okay? Kikinisin at kikinisin ka. Hanggang sa magiging kamukha ka ni Kristo. Okay? Alam po natin that God is holy. Alam natin that God cannot tolerate sin. So in order to know the blessings of fellowship with the Lord, we must seek after holiness. Di ba? Dapat magiging at sa pamamagitan ng the blood of Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kaya paano makikipag-fellowship ang banal na Diyos kung saan ang kanyang tinubos na anak ay nagkakasala at namumuhay sa kasalanan? Paano kaya yun? Pero kung yun ang iisipin mo din, nagkasala na ako, lalayo na ako sa Diyos. Diba? Sometimes, nabagtaw tayo. At ganun po yung tindi ng kasalanan. Imagine, yung
being tagapagmana. No? Tapos nagkasala ka, tapos yun ngayon ang dinidikdik mo sa sa'yo, ano, nagkasala ka na, wala ka ng karapatan. Sa lahat ng mga biyaya, you are now unfinished with God. Yun minsan dumidikdik po sa atin, yun po yung ipulupos ni Satanas para mawala po sa iyo. Pero John, give the answer of this question. Bigay ng kasagutan. Ikaw bilang na-redeem. Okay? Ikaw bilang nananampalataya, niredeem ka ng Diyos through Christ, tapos may kasalanan, nagkasala, ito yung kasagutan na ibinigay ni John. Tandaan po natin, fellowship with God is possible because of the lasting value of the blood of Jesus Christ. Sometimes, ang puso natin, kinukondem po tayo. Diba? Wala nang paraan pa para may balik yung fellowship. Sometimes, there is much greater power. Meron mas makapangyarihan pa sa puso mo. The blood of Jesus Christ. Okay? The redemptive value of the blood is revealed throughout the scripture. Hanapin mo ulit po yun. Okay? Kaya merong 1 John chapter 1 verse 9. That's why believers are saved and cleansed by the blood of the Lamb. Okay? That's why Christ died on the cross. Shed His blood. Yun yung paraan para tayo ay malinis at ang kasalanan ay mawala through His blood. Kasi bumabagsak ang Kristiyano. Kaya nga, ang ibang mga Kristiyano, pagod na pagod. Dahil pilit na ang sarili nila, okay, na gawin kapag sila ay nagkasala, ang nagbibigay sa kanila ng para mapanggap ito. Nalimutan po nila that there is 1 John chapter 1 verse 9. That there is a purifying power Christ's blood. Diba? Nalimutan po yun. Kaya pilit nilang mamuhay sa kanilang sarili. Hindi makabasag yung God. Para hindi lang makagawa ng kasalanan. It's okay naman. Kasi minamortify nila talaga yung sin. Kaya yun ang gusto nila. Pero hindi ganun. Tayo, bilang mga Kristiyano, sin still there. Nandiyan ang kasalanan. Pero the power and yung sumpa ng kasalanan wala na sa iya. Still, sin is there. Kaya there is a battle. Pero there is also an antidote. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kaya merong Kristiyano na talagang pagod na pagod. Dahil sa ganung sistema ng ginagawa nila. Nalimutan po nila na meron palang kasagutan. Ito yung binigay po nito. Okay? Ito yung binigay po nito. Kasi yung salita doon na cleansed sa King James kasi it is a present tense which a believer who is walking in the light as the privilege of enjoying. Ibig sabihin, andun pa rin yung joy po natin na kahit nagkasala ka kasi andun naman talaga. Hindi naman mawawala. Handa ka na pag-abingin ng tawad sa akin. So, ang Kristiyano ba, laging humihingi ba ng forgiveness? Yes.
Dahil araw-araw, most of the time, ay nakakalabag po tayo ng atas ng Diyos. Nandyan, yung 1 John, chapter 1. Now, in verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kaya dito mo makikita ang isang tao na lumalakad ng iliwanag. This is the confession. Ito yung kanyang sinasabi. Okay? But because it is a necessary consequence of putting the life. Ito yung paghingi mo ng tawad sa kasalanan. Confession of sin. Ito yung consequence ng isang Kristiyano o isang tao na lumalakad ng liwanag. Kaya sabi ni Augustine sa kanyang comment, if thou shalt confess thyself a sinner, the truth is in thee. No? Kapag daw ikaw ay namumpisal na ikaw ay makasalanan, ang katotohanan ay sa iyo. For the truth is itself light, not yet has thy life become perfectly light, as sin as are still in thee, but yet thou hast already begun to be illuminated because there is in thee confession of sin. Merong paghingi ng tawad. Sometimes, di naman nakita. Hindi naman nakita ng mga kapatid, kaya ililihim ko nila. Pero nakalimutan niya na mayroong Diyos na masaliwanag. Right? So, pag sinabi po natin tayo ay walang kasalanan, nagsisinungaling po tayo because believers still sin. Okay, why? Because sin refers to the corruption of the old man that's still present in us. Yun po yung meron po sa atin. Okay? Na kahit araw-araw tayo humihingi ng tawad ng kasalanan, sin is still there. Kaya lang, ito yung magiging consequence no? Dahil ikaw ay lumalakad sa liwanag, so sabihin, lagi ka din namang humingi ng kapatawaran. Ayun po yung palatandaan. Kaya, ikaw, kahit sabihin mo nga pag Kristiyano ka na, sinasabi mo na ikaw ay wala ng kasalanan, you deceive yourselves. Alam mo, you cannot deceive God. Okay? Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Okay? Why? Because sin reveals iniquity. Lalabas at lalabas po yan. Okay? Kaya kapag ikaw ay nag-deny, those who deny that they have sinned, deny the truth of God's absolute holiness, our sinfulness. Dinideny po natin, mabigat po. Diba? Right. In verse 9, ito na yun. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Makikita po natin po dito yung pangako ng Diyos na ito ay ibinigay sa kanyang mga anak and He provide at nag-provide ang Diyos upang ang isang Kristiyano kapag nagkasala, he must acknowledge himself to be a sinner. Alala pa rin sa iyo that you are a sinner saved by grace. No? Na dati kang sinner, naging saved. Paalala po sa atin lagi po yun. Kaya para di tayo mayabang. That's why it is a wonderful to understand. Napakaganda at napakaliwanag na
naintindihan po natin na kapag tayo ay nagkasala, again, kasi ang tendency kasi, kaya yung mga kapatid po natin, mga modern Christian, kapag nagkasala, baliktad, no? Mag-uumpisa ulit sa ilalim. Kaya hindi makalagpas, hindi makarating sa gusto nilang dapat marating. Kaya laging bumabagsak, laging bumabalik. Kaya nahihirapan sila. While sa atin, kapag alam po natin ang katotohanan, na ito po ay napakaganda na dapat natin maintindihan that if we sin, tandaan po natin, there is a reconciliation with God. Available po ito at laging handa po ito. At ito ay hinanda sa iyo. At handa ito sa akin. Was prepared for us. Now, in verse 10, last. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. God's word declares that the wicked, sabi ng salita ng Diyos, ang isang masama, mula nang siya ay pinanganak, ibig lang sabihin ay makasalanan. So, ibig lang sabihin, all have sinned. Lahat po tayo ay nagkasala. They are ensured of His glory. Walang mabuti sa atin. So, sabihin, maliwanag na sinasabi na ang ating race is guilty of sin. Ito yung sinasabi po niya. Kaya sino man na nagsasabi na wala siyang kasalanan, sino man na nagsasabi na siya ay malinis, na nagsasabi na wala siyang karumihan, na siya nagsasabi na mali siya sa harapan ng Diyos, ibig lang sabihin, he is still God. And he is not a children of God. Yun yung maliwanag. Mga kapatid. Right? Ito yung paalala ni John sa bawat isang isa. Tayo po naman. Dakilang Diyos, salamat po sa kapahayagan ng salita. Paliwanagan po ng bawat litanya ng salita ay nagbigay po sa amin pagkaunawa at pagkaibig o Diyos bilang iyong mga anak, bilang tagapagmana ng mga biyaya dito sa lupa at sa kalangitan. Narito po kami, Panginoon, bilang mga makasalanan, bilang mga Kristiyano na nandito pa sa lubukang punto, kasalanan ay nandiyan dyan. But still, sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan po sa amin, you provided a way para yung fellowship, yung pakikipagniig namin sa inyo ay hindi po mamansaan. Hindi po mawala kung saan ito yung iniisip at sinasabi ng mga ibang Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano na nagbawag sa akin, tumatalikod dahil sa kasalanan ko. Dahil sa kapangyarihan ng kasalanan sa kanila. The moment na nagkamit ko sila ng Diyos, bumabaliktad at umaayos ko. Salamat po, Panginoon, sa kapaliwanagan sa amin, sa bawat isa. Salamat po, Diyos. Naway, may pamuhay po namin po ito sa buhay po namin sa loob. Isang linggo, magamit namin po po, Diyos, bilang paalala po sa amin. Bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. Kaya, again, Lord, salamat po sa biyaya ng Salamat. Salamat.